Karamihan sa atin ay naghahanap ng mas malaking sasakyan, yung kakasya ang buong pamilya at may kasamang lagayan ng maleta. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakabagong minivan na inilabas ng Japanese brand ngayong taon na siguradong magugustuhan din ng marami. Ang kauna-unahang hybrid na minivan ng Japanese brand na sinusiguro ang katipiran, pagiging matibay, malakas na may kasamang high-tech performance at makabagong mga safety and security features kasama ng sulit na presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka lamang po dito sa akin channel, baka naman kabayang pumili sa subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung ang Mitsubishi Motors ay may Delica at Mitsubishi L300, ang Toyota Motors ay may Hi-Ace, Grandia at Alphard, ang Nissan brand ay naglabas din ng kanilang pinakamagandang pambatong sasakyan na mas magugustuhan daw ng kahit na sinong mamamayan. Isa itong bagong generation ng modernong pampamilyang sasakyan na muling lumitaw sa spotlight sa merkado ng mga sasakyan. Ang entry ng Nissan para sa kanilang minivan segment na multipurpose vehicle pa na klase ng sasakyan. Sa unang tingin ay aakalain mong Toyota Grandia dahil ang laki at sukat nito ay pareho lang. Ngunit pagdating sa harapan, agad na mapapansin ang next generation V-Motion grille nito na may pagka-agresibo ang disenyo na nagpapakita rin ng mas powerful at eleganteng presensya. Ang malawak nitong chrome accent ay nagbibigay ng commanding presence sa kalsada, habang ang aerodynamic form nito ay idinisenyo para sa mas mababang drag at mas matahimik na pagtakbo. Ngunit pagdating sa magkabilang gilid ng grille nito, makikita ang makabago at high-tech na triple projector LED headlights nito at malakilay na daytime running lights. Nagbibigay ito hindi lamang ng maliwanag na visibility kundi isang matalas at modernong visual signature kahit sa araw at gabi. Habang ang mga electrically adjustable side mirrors naman nito na may built-in turn signal lights ay hindi lamang eleganteng tingnan, ito ay dinisenyo rin para sa mga safety at functionality. Sa isang pindot, otomatiko itong natitiklop at nai-adjust na perpekto para sa mga masisikip na parking space. Bukod pa dyan ay mas pinadali rin ang access ng pagpasok at paglabas sa minivan na ito dahil meron itong dual power sliding door sa magkabilaan sa likuran na may leg sensor pang kasama. Sa isang simpleng pagpadyak lang ng paa sa ilalim ay otomatiko na itong magbubukas. Mas maganda to lalo na kung may mga dala kang gamit, mas mabilis kang makakapasok. Nilagyan din itong bagong Nissan Serena ng two-tone exterior paint options gaya ng turquoise blue na may super black roof. Hindi lang ito kaaya-aya sa mata kundi sumasabay din ito sa estilo ng urban sophistications. Well, pagdating naman sa mga gulong nito, nilagyan itong minivan ng Nissan ng 16-inch alloy wheels na may two-tone finish na hindi lamang nagpapaganda ng itsura nito kundi dinisenyo rin ito para sa tibay at tamang traksyon. May kasama pa itong side skirts para sa dagdag na aerodynamics at isang sporty na dating. Ngunit pagdating naman sa rear exterior design, makikita ang LED rear combination lamps nito na naka-vertically stack at may chrome accent. Sinisiguro rin ng disenyo nito na mas madaling mapansin ng ibang mga sasakyan na nasa likuran itong modelo sa loob ng kalsada, na may kasama pa sa likod na roof-mounted rear spoiler na ikinabit hindi lamang pang visual enhancement sapagkat ito'y tumutulong din sa aerodynamic at stability ng sasakyan kapag tumakbo na ng mabilis. Kasama sa kabuuang panlabas na disenyo nitong bagong Serena minivan ang intelligent sensor at cameras na ikinabit din para magbigay ng sapat na pangkaligtasan at seguridad. Bahagi nito ang 360-degree around view monitor system na isang pangunahing features para mas mapalakas ang pangkaligtasan nitong sasakyan. Ang mga ito ay halos hindi mo pa mapapansin sa una, pero sila ang tanod sa paligid ng buong body nito. Well, tapos na tayo sa external details at mga features nito. Mapunta naman tayo sa interior. Itong bagong Serena e-Power ay nag-aalok ng iba't ibang seating configuration upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng pamilya, gaya ng mas malawak na kapasidad para sa mga tao at kargamento. Una, nilagyan ito ng tinatawag na baby care mode na kung saan ay nai-adjust ang mga upuan ng bata malapit sa ina habang nagmamaneho. Meron din itong comfort mode na nagbibigay ng maximum na comfort para sa dalawang pasahero sa bawat hilera, na may kasama pang reclining mode, third row seats easy access mode at full capacity mode
na kayang upuan ng hanggang sa 7 o 8 pasahero ng komportable. Meron pa itong tinatawag na lie flat mode na itatransform ang mga upuan sa likod upang maging flatbed para sa camping trip. Pagdating sa dashboard panel, nilagyan ito ng all-digital instrument console na may kasamang touchscreen infotainment system na may sukat na 9-inch display na may mga wireless connectivity features pa, gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Meron itong Advanced Driver Assist Display o ADAD na may 7-inch full color display para madaling mag-access ng impormasyon. Meron itong push button start keyless entry at automatic climate control, naka-dual zone front air conditioning at digital switches para sa second row at third row ventilation. Pagdating sa pagkakaroon ng malawak na storage at pagiging convenient nitong modelo, ang mga storage compartment ay maraming cubby holes at door pockets para sa madaling paglalagay ng mga gamit. Meron itong hands-free automatic sliding door, gaya ng nabanggit natin kanina na automatic na nabubukas ang pintuan sa pamamagitan lamang ng pagpadyak ng paa sa ilalim. Meron pa itong dual back door na unique door system na maaaring buksan ng buo o kalahati, perpekto para sa makikitid na espasyo o kung may mga ikakarga kang malaking gamit. Dahil dito, pwede kang magkarga ng isang bike sa pagitan ng second row seats nito. Pagdating sa mga safety and security features, pag-usapan muna natin ang mga particular na safety features nito. Gaya ng 6 na airbag sa loob, meron sa front, side at curtain airbags para sa proteksyon ng lahat ng mga pasahero. Nilagyan din ito ng intelligent forward collision warning na kung saan nagde-detect ng mga obstacle o sasakyan sa harapan. Nasinamahan pa ng intelligent rear view mirror, nagbibigay ng malinaw na view sa likuran, habang ang inilagay naman na emergency stop signal ay nagbibigay ng signal sa likurang sasakyan kapag ito'y bigla ang huminto. Sinamahan pa ito ng Intelligent Cruise Control o ICC. Otomatikong nag-a-adjust ang bilis nito ayon sa sasakyan na nasa harap. Meron din itong Intelligent Blind Spot Intervention na nagbibigay ng alerto kapag may sasakyan sa mga blind spot. Meron din itong Lane Departure Warning. Nagbibigay naman ng alerto kapag ang sasakyan ay lumalabas na ng lane nang walang signal. Kasama ang walk-away door lock system nito na pangsiguridad na otomatikong naglalak ang mga pintuan kapag umalis ang driver kahit na iwanang bukas pa o hindi nakalak ang mga pintuan. At pangkaragdagan pang mga features gaya ng anti-lock braking system o ABS, electronic brake force distribution o EBD at brake assist na sumusuporta para sa mga biglaang pagpipreno. Kasama na rin ang vehicle dynamic control at traction control system at ang hill start assist na para naman sa iba't ibang kondisyon ng kalsada, mababato, malulubak o mga matatarik. May kasama pa itong rear cross traffic alert na isang intelligent safety features na tumutulong sa driver kapag umaatras o nagpapaatras ng sasakyan para siguraduhin walang maaatrasan na mga anumang bagay o sasakyan sa likuran. Bukod pa dyan, ang modelong ito ay nilagyan din ng engine immobilizer system at anti-theft alarm, power door lock at central locking para masiguro na hindi mabubuksan, mapapasok o mapapagana ng kahit na sino man kung wala ang mismong susi nito. Pagkatapos ng safety features ay pag-usapan naman natin kung ano ang nagpapagana sa modelong ito. Ito ay pinapagana ng isang makina na naka-dual overhead cam 4-cylinder 16 valve at gumagamit ng fuel supply na direct fuel injection na may kabuang displacement capacity na 1,997 o 2.0 liter. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 110 kilowatts o 150 horsepower sa kada 6,000 RPM habang ang maximum torque nito ay umaabot ng 200 Nm sa kada 4,400 RPM. Ang kabuang makina na yan ay sinamahan pa ng hybrid system, isang energy control motor at electric power generator na may kasama pang torque assist na hindi lamang nagbibigay ng dagdag na lakas para suportahan ang takbo nito, ito rin ay nagbibigay ng mas matipid na consumption ng fuel. Dahil batay na rin sa mga nakagamit nito at base na rin sa mismong manufacturer nito, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo na 17 kilometro pag sa highway, habang sa city ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 11 to 12 kilometro. Sa isang klase ng van ay sobrang tipid na niyan kung tutusin. Well, pagdating naman sa maximum speed, ito ay nakapagtala ng umigit kumulang sa 180 km per hour na bilis. Ang bilis na yan ay hindi lang nakuha sa pagkakaroon nito ng hybrid powertrain at 2.0 engine, kundi maging sa pagkakaroon nito ng magandang aerodynamics
na kung saan binubuo yan ng kabuuang dimension nito na may haba na 4,770mm at lapad na 1,740mm. Ang taas nito ay umaabot sa 1,865mm at wheelbase size na 2,860mm. May minimum turning radius ito o pagliko sa mga U-turn na umaabot ng 5.5 meter. Ang kabuuang timbang nito ay nasa 1,740 kg na bigat. Ang sukat na yan ay nagpapahiwatig lamang ng pagkakaroon ng modelong ito ng malaki-laking interior para sa mga tao at maraming kargamento. Kung pag-uusapan din ng comfort sa pagpapatakbo nito, ang mga suspensions nito ay matitibay at magaganda rin ang klase sapagkat nilagyan ito ng front suspension na independent MacPherson strut, habang sa likuran ay naka-torsion beam axle na may kasamang mga shock absorber, coil spring at stabilizer. Sa kabuuang sukat ng gulong na 15 inch hanggang sa 16 ay kaya nitong magbigay ng magandang biyahe sa araw-araw. Nilagyan din ito ng 7 charging port system sa loob para makapag-charge hindi lamang ang driver maging ang mga pasahero. Ang mga upuan din ito ay nakabalot sa premium quilted Nappa leather na hindi mainit sa balat at napakakomportable. Itong 2025 Nissan Serena e-Power ay opisyal nang inilalabas pa lamang sa bansang Thailand nitong March 24 lamang na nagkakahalaga sa estimated price mula 2,500,000 hanggang sa 2,620,000 pesos. Kung nagustuhan yung topic natin, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin sa comment section ang opinion nyo about sa topic na ito. Para mas maikumpara na rin natin sa ibang sasakyan, ilalagay na rin natin dito ang Toyota Alphard na full specs and features upang makita nyo na rin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang pagbili ng isang malaking sasakyan ay lubos na kinakailangan, lalo na kung mayroon kang mahigit sa 5 miyembro ng pamilya at naghahanap ka ng mas komportable, may kalidad at medyo advantage sa karamihan. Yung mapagkakasya ang lahat ng mga kailangan at mas ma-enjoy ang bawat mga nilalaman, kagaya na lamang ng isang bagong high-tech model mula sa Toyota Motors. Isang malaking sasakyan na sobrang daming features na kung saan hindi lamang sa pamamasyal o adventure, kundi pati sa kahit saang okasyon mo man gamitin sa loob o labas ng syudad. Marahil ito sa pinakabibilibang modelo ng Toyota ngayon. Ang karangyaan at kaginawan ay dalawang bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao. Isang malawak na kapasidad na madalas nating hinahanap sa isang sasakyan, lalo na kung naghahanap ka ng para sa pamilya. Yung maasahan sa kahit saang lakad, may advance na katangian at komportable pa, kagaya ng bagong update ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas hanggang sa lakas ng performance ay talagang maaasahan. Pwedeng magamit sa kahit anuman depende sa maiisipan. Matagal na rin sa bansa ang modelong ito, gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV car ng Toyota, gaya ng Fortuner, Innova, Land Cruiser at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity nito at sa loob makikita naman ang napakalaksa rin ng mga nilalaman nito, gaya ng kakaibang settings ng mga upuan. May 4 na captain seats na automatic adjustable pa. May control din para mas mapadali ang paglabas-pasok ng mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo o umakyat ng sasakyan, kasi ang upuan nito ay may mga switch function na automatic na bumababa para sa mga pasaherong nahihirapan ng tumayo at umakyat ng sasakyan. Mga naka-leather seats na rin ito at komportable pa, bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan na very family friendly at user friendly. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting pa ang pagiging futuristic nito mula sa loob at labas, gaya ng mas pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na may disenyo na charging bulls power presence. Full chrome ang accent na nagbibigay ng full force luxury presence sa modelong ito. Kaya kung pagmamasdan ang harapang bahagi nito ay talagang nakakabali ng liig ang lakas makamayaman ng dating. At ang side to side profile naman nito, ang sleek styling na parang sinadyang gawing hugis kidlat na nagre-represent din sa modelong ito ng pagiging maaasahan sa kahit anong kondisyon ng panahon, umulan man o umaraw. At mas napaganda ang aerodynamics sa pamamagitan nito.
Kabilang din sa nagpapaganda pa dito ang rear portion na may rear combination lamp na LED type na rin. Isang parang dalawang pakpak naman na hugis na mas pinaparelax nito ang kamalayan ng mga taong makakakita dito, lalo na sa mga kasunod nito sa kalsada. Mas madaling makikita lalo na sa gabi sa mga klase ng hugis at laki ng mga ilaw na inilagay dito. Pagdating naman sa makina, itong Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine na inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous motor generator at battery type na Ni-MH. Isang electrical power capability na kung saan sumusuporta sa makina nito upang mas mapadami ang mga fuel na natitipid nito at mas mapalakas na rin ang power output ng engine. Kaya kahit napakalaki nitong modelo mga kaibigan ay hindi ka makakamba sa konsumo ng gasolina nito. Tinutulungan din ng sistemang ito na linisin o tanggalin ng maruming karbon o usok na lumalabas sa tambutso nito sa oras na tumatakbo na. Sa kabila ng pagiging malaking sukat ng dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil sa kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 na kilometro na layo. At ang performance nito ay dinadala naman ng isang CVT type na transmission na klase na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower sa kada 4,300 to 4,500 revolution per minute at 233 to 270 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang minimum na bilis na kayang gawin nitong Toyota Alphard mga kaibigan ay umaabot ng hanggang sa 175 km per hour. Pagdating naman sa ilang pang aesthetics appeals nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, di touchscreen na may kasama pang Android Auto at Apple CarPlay na rin. Kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system nito na JBL brand pa. May 15 speaker, voice control at FM and AM radio. Kabilang ng ilang pang mga gamit na magpapakonvenient sa iyo gaya ng pagiging keyless entry din ito. May mga USB port socket sa bawat row seats na pwedeng pag-chargean din ng mga gadget. May kasama na ring mga wireless charging system sa harap, mga bottle and cup holder sa bawat upuan, kaya pwede kang magbaon ng kape o ng inumin sa biyahe. Maraming bulsa na sabitan na pwede ring paglagyan ng mga gamit. At may malakas at malamig pa itong aircon system na may kasamang 4-zone automatic climate control. Dito ay masusukat mo ang tamang temperature, depende sa gusto mo. Kahit saang banda ka nakaupo mga kaibigan. Meron din itong 3 klase na driving mode system, depende sa highway, sa lapad ng kalsada at sa pagmamaneubra. Kung para sa long ride, ang eco mode driving nito ang dapat paganahin. Habang naka-normal naman kapag nasa city ride o highway. At kung kailangan tipirin o makatipid sa konsumo ng fuel, meron din itong tinatawag na EV mode na kung saan tanging electricity lamang ang gagana sa buong biyahe kapag naka-EV mode na pagpapaandar. Kaya talagang makakatipid ka sa fuel nito. Ang minivan na ito ay nilagyan din ng isang nakaka-relax na features para sa pagmamaneho, lalo na sa malalayong lugar. Kaya ng adaptive cruise control system. Kapag gamit mo ang sistemang ito, may chance may pahinga ang kanang paa sa pagtapak ng accelerator pedal o di naman kaya hands-free na rin sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang adaptive cruise control system nito. Kaya tingnan mo ang ilan. Pag naka-adaptive cruise control system, tumatawag sa telepono, di naman kaya nakikipag-usap sa mga kasamang pasahero. At speaking na rin sa manubela, nilagyan ito ng tilt and telescopic na klase at electric power steering na rin. Kaya mas magaang ang handling at kayang-kayang ibiyahe ng mga babae. Kayang dalhin kahit may kalakihan. Sa likod naman ng manubela, makikita ang naka-digital display na instrument cluster nito na may sukat na 12.3 inches para sa malinaw na impormasyon tungkol sa pagpapaandar nito.
Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury, maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pangkaligtasan at pangseguridad ay mas pinatatag na rin. Gaya ng pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system na nagpiprevent ng anumang banggaan o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada. Gamit ang ilang mga sensor o camera dito sa harap at likod, ay automatic na gumagawa ng paraan ang safety features na ito para makaiwas tayo sa nalalapit na mga banggaan at mas lumalawak ang visibility sa kalsada. Sinamahan din ito ng auto high beam na automatic ding tumataas ang brightness ng ilaw nito, lalo na sa madidilim na kalsada at sa gabi. Meron din itong adaptive high features beam system na nagpoprotekta naman sa crossing traffic sa mga city rides at automatic na humihinto sa mga biglaang panganib sa kalsada, gaya ng may mga biglang tumatawid. Hindi rin nawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert system. Isang sistema naman na nakaalalay naman habang tayo ay nagpapaatras nito at upang ligtas na makapagpaatras lalo na kung galing ka sa parkingan. Nilagyan din itong modelo ng lane departure warning system para naman sa mga pagpapalipat-lipat ng linya at isang speed sensing door lock system naman kusang nagsasara ang pintuan nito sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Meron din itong emergency stop signal. Kasama rin sa safety features ng modelong ito ang hill start and downhill assist na magagamit mo naman sa mga pataas o pababang kalsada. Nilagyan din ito ng parehong naka-ventilated disc type sa harap at likod na braking system para makasiguro ang kaligtasan sa oras na mga pagpipreno. Kasama dyan ang anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake nito, na sinamahan pa ng electronic brake distributor at brake assist na nagpapalakas naman ng kapit ng brake lalo na pagpababa ang kalsada at may kargang mabibigat. Itong Toyota Alphard, bukod pa dyan ay sinamahan pa ng mga parking sensor para kahit papano sa masisikip na kalsada o mga parkingan ay ligtas din tayong makakapag-park. Nilagyan ito ng front and rear camera at may kasama pang 360 camera para mas maisagawa ng maayos ang pagpapaatras o pag-abante nito at upang ligtas ang pagpapark sa masisikip na lugar. Meron itong crash sensor, vehicle stability control system, mga front and side impact beams, meron pang kasamang tire pressure monitoring, seatbelt, mga airbags at marami pang iba na mas magpapakampante pa sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Sa dami ng mga safety features nito, tiyak na magiging kampante at makakasulit ka sa pagbili nito. Ang rear tailgate nga rin pala nito ay automatic na nagbubukas kahit hindi mo na hawakan. Sa pamamagitan niyan ng remote transmitter key na hawak mo ay kusa itong magbubukas. Meron din itong kasamang mga matitibay na klase ng suspensions para kahit na maparami ang mga sasakay dito at may kargadang mabibigat ay kakayanin pa rin kahit may time na maidaan sa malulubak. Nilagyan ito ng MacPherson strut sa front at double wishbone naman para sa rear suspensions. Ang mga gulong nitong modelo ay may kabuwang sukat na 225/55 R19 at naka-tubeless tires na rin. Meron itong fuel tank capacity na 60 liters at may taas na 195 cm. May haba ito na 501 cm at lapad na 185 cm. Ang taas ng ground clearance nito ay umaabot naman ng 22 cm at may seating capacity na 7 hanggang sa 8. May 5 pintuan at napaka-futuristic. Bukod pa dyan, ng pangunahing security features naman nitong Toyota Alphard ay hindi rin nawala para nang sa ganun ay hindi basta-bastang manakaw sa pinagpaparkan o pinaglalagyan nito, lalo na kung sa labas lamang ng kalsada at sa gilid ng bangketa. Nilagyan nito ng central locking at power door lock, pati na rin ng engine immobilizer system at mga anti-theft. Kakahalaga ito sa merkado ngayon ng 4,098,000 pesos dito sa bansa.